Kumusta po? Ako si Miriam Levy. 49 taong gulang na ako ngayong taon at kasalukuyan akong nakatira sa Maynila kasama ang aking asawang Pilipino. Nagmula ako sa Tel Aviv, Israel. Ang kwento kung paano ako napunta sa Pilipinas ay talagang hindi kapani-paniwala. Pumunta ako sa Pilipinas para dumalo sa kasal ng aking anak na si Lea. Nababalisa ako noon dahil ikakasal ang aking 25 taong gulang na anak sa isang Pilipino. Ngunit, mayroong nangyaring nakakagulat. Habang pinapanood ko ang kasal ng aking anak, ako mismo ang nahulog sa pag-ibig sa Pilipinas. At sa isang 55 taong gulang na Pilipino pa, kahit ngayon iniisip ko pa rin kung gaano ito kakatwa. Sino ang mag-akala na ako na nag-isang napalaki na aking anak at hindi na nangangarap pa na mapakasamuli, ay magsisimula ngang bagong pag-ibig sa isang dayuhang bansa sa edad na 49? Mas nakakagulat pa, nakakuha na rin ako ng pagkamamayang Pilipino at ganap na akong Pilipina. Ano ba talaga ang nangyari sa akin? Hayaan ninyo akong ikuwento ang aking dramatikong istorya kung paano nagsimula ang aking pangalawang kabanata sa buhay ang isang babae mula sa Israel dito sa Pilipinas. Ang video na ito ay isang muling pagsasayos ng kwento. Simulan natin ang kwento ngayon. Ang pag-subscribe at pag-like ay magbibigay ng suwerte sa inyo. Dapat ko munang ibahagi kung anong buhay ang kinasangkutan ko sa Israel. Nagtrabaho ako bilang social worker sa Tel Aviv. Nagpakasal ako, ipinanganak ang aking anak na si Lea at namuhay ng normal. Ngunit unti-unting lumala ang aming relasyon ng aking asawa. Malaki ang pagkakaiba ng aming pananaw at hindi rin makatugma ang aming personalidad. Nagiwalay kami ng 8 taong gulang si Lea. Napakahirap na desisyon nito. Hindi madali para sa isang babaeng diborsyada sa Israel na mag-isang makpalaking anak. Bilang isang social worker, marami akong nakitang mga bata mula sa mahihirap na pamilya at gusto kong palakihin ang aking anak ng walang ganong hirap. Mula pagkabata, napakahusay ni Lea sa paaral. Lalo siyang may talento sa wika, kaya matatas siya sa Hebrew, English, at Arabic. Pagkatapos niyang magtapos ng high school, sinabi niya na gusto niyang maging exchange student sa Pilipinas. Sa simula, hindi ko maintindihan kung bakit niya gustong pumunta sa ganoong kalayong bansa. Ngunit sinabi ni Lea na interesado siya sa kultura at wika ng Pilipinas. Wala akong gaanong alam tungkol sa Pilipinas. Inakala ko lang na ito ay isang maliit na bansa sa Asya. Pagkatapos umalis ni Lea patungong Pilipinas, mukha siyang napakasaya, mabilis siyang natuto ng Filipino at marami siyang nakuhang kaibigang Pilipino. Ngunit nang marinig ko ang balita na nagsisimula ng makipagdik si Lea sa isang Pilipino, naalala ako. Ang pangalan niya ay Junho Santiago at sinabi niya na isa siyang propesor na nagtuturo ng International Relations sa isang Pilipinong universidad. Mas matanda siyang 5 taon kay Lea, 30 taong gulang. Sa simula, inakala ko lang na nakikipagdik lang sila. Ngunit tila nagiging seryoso ang kanilang relasyon. Tuwing tumatawag si Lea, laging si Junho lang ang pinausapan niya. Sinabi niya na napakabait niya at naintindihan siya ng lubusan. Ngunit, nababalisa ako. Maari ba silang maging tunay na masaya sa makaibang kultura at wika? Naalala rin ako kung paano kung gusto ni Lea na manatili sa Pilipinas. Pagkatapos ang halos 1 taon, naghatid si Lea ang nakakagulat na balita, ikakasal na raw sila ni Junho. Talagang nagulat ako. Bata pa siya para magpakasal? At sa isang dayuhang lalaki pa, sa loob ng ilang buwan, patuloy akong nakipag-usap kay Lea. Tinanong ko siya kung sigurado ba siya at kung hindi ba niya ito pagsisisihan sa huli. Ngunit, matatak ang desisyon ni Lea. Sinabi niya na mahal niya si Junho at gusto niyang manirahan sa Pilipinas. Pagkatapos, hiniling niya na dumalo ako sa kanilang kasal. Talagang pinaisipan ko ito. Dapat ba akong pumunta o hindi? Sa huli, nagpasya akong pumunta sa Pilipinas para sa aking anak. Nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, napakalakas ng aking unang impresyon. Napakalaki at moderno ang paliparan. Mas mahusay ang pasilidad kaysa sa paliparan ng Israel. Lahat ay malinis at maayos. Maayos din ang pagsunod ng gatao sa kaayusan. Napakabilis din ng proseso ang imigrasyon. Naalala ako dahil English lang ang kaya kong salita, ngunit buti na lang at maraming English sinad sa paliparan at tumulong din ang mga staff sa English. Habang nagtateksi ako papunta sa Metro Manila, talagang namangha ako. Napakataas at kahanga-hanga nga gusali. Malawak at malinis din ang nakalsada. At maayos ang pagsunod ng masasakyan sa kaayusan. Malaki ang pakakaiba ang pakiramdam nito sa Tel Aviv ang Israel, mas kalmado at mas maayos ang pakiramdam. At napakaraming signboard.
Ang signboard na nakasulat sa Filipino ay nakakamangha at maganda. Sinalubong ako ni Lea sa paliparan at mukha siyang napakasaya. Tila mas naging mature ang aking anak sa loob ng ilang buwan na hindi namin pakikita. Naisip ko na tila akma sa kanya ang buhay sa Pilipinas, ngunit sa kaibuturan ng aking puso nababalisa pa rin ako. Naisip ko kung magiging tunay na masaya ba si Lea sa bansang ito. Kinabukasan, sa wakas ay nakilala ko si Junho. Nakita kami sa isang restaurant na inihanda ni Lea, at hindi naman masama ang unang impresyon ko sa kanya. Matangkat siya at may mahinahong hitsura. Matatas din siya sa English kaya walang problema sa pakikipausap. Ngunit, hindi ko pa rin pinakawalan ang aking pag-ingat. Hindi mo malalaman ang pagkatao ng isang tao sa panlabas na anyo lamang. Magalang na bumati sa akin si Junho. Sinabi niya na napakasaya niyang nakilala si Lea at sisiguraduhin niyang mamuhay sila ng maayos habang buhay. Ngunit, hindi ako makapaniwala sa ganoong nga salita. Naduda ako kung matatanggap ba niya talaga si Lea, isang dayuhan bilang bahagi ng kanilang pamilya. Habang kumakain kami, natanong ako kay Junho tungkol sa iba't ibang bagay. Tungkol sa kanyang pamilya, kung stable ba ang kanyang trabaho, at kung paano sila nakakilala ni Lea. Maasikaso namang sinagot ni Junho ang lahat ng tanong ko. Sinabi niya na gusto rin siya ng kanyang magulang kay Lea at na natututo rin siya tungkol sa kultura ng Israel. Ngunit, hindi pa rin bumubukas ang aking puso. Mukhang maganda ang kanyang sinasabi, ngunit nagduda ako kung totoo ba ang kanyang nararamdaman. Habang kumakain, may mga nangyari na nakpakita ngang pakakaiba sa kultura. Ang paraan ng pagkain ng Pilipino ay malaki ang pakakaiba sa Israel. Nahirapan din ako sa paggamit ng tinidor at kutsara, at nakakutuwa na napakaraming side dish o ulam ang inihahain, at napakaanghang ng ilang pagkain, hindi ako sanay sa maanghang na pagkain, at medyo matapang ang lasa ng iba. Pagkaraan ng ilang araw, dinala ako ni Junho sa isang cultural experience. Una, sumubo ako ng pagsusot ng barong Tagalog at Filipiniana na napakagandang kaswatan, napakakulay ngang kulay at eleganteng disenyo. Bagong karanasan ang kumuha ng litrato habang nakasuot ng Filipiniana at sumubo din kami ng pagtikim ng tradisyonal na kapuutsal. Natuto kami mula sa paraan ng paghahanda hanggang sa tamang paraan ng pag-inom at naisip ko na isa itong kultura na puno ng pagpapahalaga. May kultura rin ng sa Israel, ngunit hindi ito kasing sistematiko at hindi gaanong binibigyang diin ang etiketa gaya sa Pilipinas. Nang makita ko si Junho na masinsinang napapaliwanag tungkol sa kultura ng Pilipinas, naramdaman ko na ipinakmamalaki niya ang kanyang kultura. At naisip ko rin na marahil ito ang ikinatuwa ni Lea sa kulturang ito. Naglakad-lakad din kami sa Intramuros at Fort Santiago na napakaganda at kahanga-hanga. Doon ko lang nalaman kung gaano kalalim ang kasaysayan at tradisyon ng Pilipinas. Naging interesante ang pakinggan ang mga kwento ni Junho tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa buong araw na iyon, habang nararanasan ko ang kultura ng Pilipinas, unti-unti kong binuksan ang aking puso. Nabatit ko na ang bansang Pilipinas ay may mas malalim at magandang kultura kaysa sa inakala ko. Ngunit, nakaroon ng isang hindi inaasahang pagkikita. Dinala ako ni Junho sa isang local community center at doon ko nakilala ang isang Pilipino na naboboluntaryo. Ang pangalan niya ay Roberto Santos, 55 taong gulang. Napakahusay ni Roberto mag-English at nakakagulat na may alam din siya ng counting Hebrew. Sinabi niya na nagtrabaho siya sa Israel nung bata pa siya. Nang una ko makita si Roberto, maganda ang naging pakiramdam ko. Siya ay isang taong mahinahon ngunit may pagpapatawa. Sinabi niya na nagboboluntaryo siya sa community center para tulungan ang nga dayuhan. Habang nakikipausap ako kay Roberto, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Tila nabuhay muli ang damdaming matagal ko nang nakalimutan. Tinanong ako ni Roberto kung paano ang aking buhay sa Pilipinas at nakinis siya ng may interes. Interesado rin siya sa kultura ng Israel. Ipininaliwanag ko ang kasaysayan at kultura ng Israel at nagustuhan ko ang pagiging seryoso ni Roberto sa pakikinig. Isang oras kaming nausap ng araw na iyon at napakasaya ng aming oras. Nang magiwalay kami ni Roberto, napalitan kami ng contact number at may kuto ako na makikita kami muli. Opisyal na nagsimula ang paghahanda sa kasal. Sinabi ni Lea na gusto niya ang parehong tradisyonal na kasalang Pilipino at isang western style na kasal kaya naging abala kami. Kailangan naming mapaayon ng Filipiniana at Barong Tagalog, makbook ng venue at ayusin ang listahan ng mga bisita. Habang tinutulungan ko si Lea, natuto ako tungkol sa kultura ng kasal sa Pilipinas. Ito ay isang kultura na napakadetalyado at may pagpapahalaga.
Lalo akong humanga sa ritual ng pagmamano at ang pagtanggap sa pamilya. Naisip ko na talagang may malalim na kahulugan ito. Kinikilala nito ang formal na pagiging isang pamilya. Mayroon ding katulad na ritual sa Israel ngunit hindi ito kasing formal ngang sa Pilipinas. Habang nahahanda marami akong nakasalamuhang miyembro ng pamilya ni Junho at napakabait nila, hindi nila ako diniskrimina dahil dayuhan ako at tinrato nila ako bilang bahagi ng kanilang pamilya, lalo na ang ina ni Junho napakamasikaso sa akin. Interesado rin siya sa mga pakay nga Israel at tinuruan niya ako nga resik nga lutuing Pilipino. Habang nakikita ko ang ganong pagugali, unti-anting lumuwag ang aking puso. Naisip ko na sa ganitong pamilya, magiging masaya si Lea. Dumating ang araw ng kasal, talagang nakakaantik ang araw na iyon. Nang lumabas si Lea na nakasuot ng Filipiniana, naya ako, napakaganda niya. Hindi ko akalain na babagay sa kanya ng husto ang tradisyonal na kasuotang Pilipino at mukha si Lea na napakasaya. May liwanag sa kanyang mukha. Nang makita ko ang ganoong eksena, naisip ko na walang saysay ang aking pag-alala. Ang kasal ay napakabanal at maganda. Mula sa tradisyonal na kasalang Pilipino hanggang sa Western style na kasal, isa itong kahangahangang kasal na pinahalong dalawang kultura. Lalo akong naantik nang pumasok ako habang nakahawa sa braso ni Lea. Tila isang panaginip na ang aking anak na pinalaki ko ay makakaroon ng ganong kahangahangang kasal. Napakadami rin ng dumalo. Hindi lang mga Pilipino kundi pati na rin madayuhan, at lahat ay nagbigay ng pagpapala kay Lea at Junho. Naging emosyonal ako nang makita ko iyon. Naging kumporma ako na sa daming ng taong nabibigay ngang pagpapala sa kasal na ito, tiyak na magiging masaya sila. Pagkatapos ng kasal, muli kong nakita si Roberto sa reception. Nakakagulat na dumalo si Roberto sa kasal, sinabi niya na inanyayahan siya dahil mayroon siyang kaibigan kay Junho. Lumapit si Roberto sa akin at bumati ng, "Congratulations at natuwa ako. Ilang araw lang kami hindi nakita. Ngunit parang nakita ko ang isang matagal ng kaibigan." Habang nakikipag-usap ako kay Roberto, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Napakabait niyang natanong kung paano ang kasal at kung paano ang buhay ko sa Pilipinas, at sinabi ni Roberto na mukha raw si Lea na napakasaya. Sinabi rin niya na maaari na raw akong maging panatak. Ngunit, kasabay nito nag-alala rin siya sa akin. Sinabi niya na ngayong kasal na si Lea, dapat na raw akong maghanap ng sarili kong kaligayahan at bata pa raw ako para mamuhay ng mag-isa. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang kaba sa aking puso, napagkatagal nang walang naalala sa akin. Lagi akong nabubuhay ng may pag-alala kay Lea, kaya nakakaantik na may nag-alala sa akin. Mula nun, madalas na kaming nakikita ni Roberto. Sinabi ni Roberto na ipapasyal niya ako sa Metro Manila, kaya nasimula kaming lumabas ng magkasama. Pumunta kami sa Manila by walk, naglakat-lakat sa Luneta Park, at bumisita sa mga tradisyonal na pamilihan. Masinsinang ipinaliwanag ni Roberto ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas, unti-unti kong naramdaman ang kagandahan ng bansang Pilipinas. Mabait din ang mga tao, maganda ang kultura, at higit sa lahat, napaka-comfortable ko kapag kasama ko si Roberto. Tila nabuhay muli ang nga damdaming matagal ko nang nakalimutan, ang damdamin bilang isang babae. Mahigit 15 taon ako namuhay bilang isang ina lamang, ngunit sa tabi ni Roberto, pakiramdam ko ay itinuturing akong isang babae. Maasikaso rin ako ni Roberto. Natuto siya ng ilang salitang Hebrew at bumabati siya sa akin sa Hebrew sa simpleng paraan. Napakita rin siya ng interes sa mapakain ng Israel kaya napunta kami sa isang Israeli restaurant. Gustong-gusto ko ang kanilang paggalang at paunawa sa kultura ng bawat isa. Ngunit, sa kabilang banda, nababalisa rin ako. Dapat ko ba talagang maramdaman ang madamdaming ito? Hindi ba ako masyadong nalulubog sa lahat ng ito gayong sandali lang naman ako narito sa Pilipinas? Pagkatapos ng halos isang buwan, formal na napahaya si Roberto ng kanyang damdamin. Naglalakad kami sa Luneta Park nang bigla niyang hawakan ang aking kamay, at sinabi niya, "Miriam, mahal na mahal kita." Mula nang makilala kita, pakiramdam ko ay bumalik ang taksibo sa aking buhay. Maari mo bang simulan ang isang bagong kabanata kasama ko? Nang marinig ko ang salitang iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Pareho kami ng nararamdaman. Ngunit, may mga praktikal na isyu na pumasok sa aking isipan. Makaiba ang aming bansa, wika, at kultura. Paano namin ipagpapatuloy ang aming pag-ibig? Tila alam ni Roberto ang aking inisip at sinabi niya, "Alam ko mahirap, ngunit kung totoo ang pag-ibig, makakahanap tayo ng paraan." At sinabi niya na dahil narito rin si Lea sa Pilipinas,
kung maninirahan ako dito, magiging malapit ako sa aking pamilya. Talagang pinaisipan ko ito. Sigurado ako sa aking damdamin kay Roberto, ngunit maaari ba akong isuko ang lahat at lumipat upang manirahan sa Pilipinas? Mayroon akong sariling bahay sa Israel, makakaibigan, at trabaho. Masyado akong matanda at kulang sa tapang para iwanan ang lahat ng iyon at magsimulang muli sa isang bagong bansa. Ngunit, sinabi ni Roberto na maghihintay siya. Sinabi niya na paisipan ko muna ng mabuti at kung anuman ang magiging desisyon ko, igagalang niya ito. Umuwi ako sa Israel at ilang buwan ko talagang pinaisipan. Araw-araw kaming nausap ni Roberto, natatawagan at napapalitan ng mensahe. Hindi ako kailanman minadali ni Roberto. Nagtatanong lang siya ng balita at nakbabahagi ng kwento sa araw-araw. Mas lalo kong pinasalamatan ang ganoong pag-alaga. Nakipag-usap din ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Nang sabihin ko sa aking mga matatali na kaibigan, makakaiba ang kanilang reaksyon. Sinusuportahan ako ang ibang kaibigan, sinasabing kahangahangang magsimula ang bagong pag-ibig sa edad na 49. Ngunit sinabi nga iba na masyado raw delikado at hindi ko raw dapat isuko ang lahat para sa isang dayuhan na hindi ko gaanong kakilala. Iginagalang ni Lea ang aking desisyon. Sinabi niya na kung masaya ako, hindi mahalaga kung saan ako manirahan. At dahil kasal na rin siya, hindi na raw ako dapat maalala sa kanya. At maganda rin ang sinabi niya tungkol kay Roberto. Sinabi niya na tila ito ay isang taong tapat at tila tunay na mahal ako. Ang salitang iyon ni Lea ang nagbigay sa akin ng malaking lakas. Pagkatapos ng halos 6 na buwan na pasya ako, pupunta ako sa Pilipinas at magsisimula ng bagong buhay kasama si Roberto. Naantalaman, inisip ko na ito ang ikalawang pagkakataon ko sa buhay. Nang ipaalam ko kay Roberto ang aking desisyon, tuwang-tuwa siya. Sinabi niya na hindi niya alam kung gaano siya katagal na hintay at ipinangako niya na pasasayahin niya ako. At sinabi niya na tutulungan niya ako sa proseso ng imigrasyon sa Pilipinas. Nasimula akong ayusin ang lahat sa Israel. Ibinenta ko ang aking bahay, na-resign sa trabaho at inayos ang makasangkapan. Ito ay isang napakalaking desisyon dahil alis ako sa lugar na tinirhan ko sa Lubenge, Kurtukuz na town. Ngunit, wala akong pinasisisihan. Mas malaki ang pananabik sa isang bagong simula, na daos din ang aking mga kaibigan ng paalam na salo-salo. Lahat sila ay sumuporta sa akin. Bagaman malalayo kami, sinabi nila na sana ay mamuhay ako ng masaya at paminsan-minsan ay makbahagi ng balita. Napakabait nila. Nang bumalik ako sa Pilipinas, ganap na itong ibang pakiramdam. Ngayon, hindi ako turista kundi isang tao na magsisimula ng bagong buhay. Sinalubong ako ni Roberto sa paliparan at natuwa ako. Ilang buwan kaming hindi nakita, ngunit hindi kami nakaramdam ng pagkailang. Inihanda na ni Roberto ang bahay na titirhan ko. Ito ay isang maliit ngunit malinis na apartment. At inihanda na rin niya ang lahat ng kinakailangang appliances. Maasikaso talaga siya. Ang unang ilang linggo ay napakahirap. Wala akong alam na Filipino. Nahihirapan akong mamili sa grocery. At komplikado ang transaksyon sa bangko o sa mga tanggapan ng gobyerno. Ngunit tinulungan ako ni Roberto sa lahat ng bagay. Inirehistro niya ako sa isang Filipino language school at tinulungan kaming malaman ang makinakailangan sa buhay. At araw-araw kaming nakikita para matulungan akong maka-adapt sa buhay sa Pilipinas. Ang pag-aral ng Filipino ay napakahirap. Ito ay ganap na kakaibang wika sa Hebro. Kaya mahirap ang pagbigkas at komplikado ang grammar. Lalo na ang paggamit ng magagalang na salita ay napakahirap. Nahihirapan akong malaman kung kanino ko dapat gamitin ang anong uri ng salita. Ngunit, araw-araw akong sinasamahan ni Roberto sa pag-ensayo. Hindi siya tumatawa kapag nakakamali ako at dahan-dahan niya akong kinokorek. At nanood din kami ng mga Pilipinong drama upang matuto ng natural na Filipino. Pagkatapos ng ilang buwan, unti-unti akong nakapasalita. Nagawa kong makipag-usap sa simpleng paraan sa araw-araw, talagang ipinakmalaki ko iyon, at unti-unti akong nasanay sa mga pagkain ng Pilipinas. Sa simula, masyado itong maanghang kaya hindi ko makain, ngunit ngayon ay masarap na rin para sa akin ang ilang pagkain. Tinuruan din ako ni Roberto ng pagluluto ng Pilipino kaya nakakagawa na ako ng adobo at panche. Nagluto rin ako ng pagkain ng Israel para kay Roberto. Nanglutuin ko ang tradisyonal na pagkain ng Israel tulad ng hummus at falafel, sinabi niya na napakasarap. Pagkatapos ang halos isang taon, nagpropose si Roberto. Habang naglalakad kami sa Luneta Park, bigla siyang lumuhod at naglabas ang singsing. Talagang nagulat ako.
Miriam, pakakasalan mo ba ako? Sisiguraduhin kong maging masaya ka habang buhay? Nang marinig ko ang masalitang iyon, naiya ako. Hindi ko akalain na makatanggap ako ng ganoong romantikong proposal sa edad na 49. Siyempre, sinagot ko ngaw. Naramdaman ko na magiging masaya ako saan man kami pumunta kung kasama ko si Roberto. Nang mahanda kami para sa kasal, dumating din si Lea sa Pilipinas. Pumunta siya para dumalo sa kasal ng niyang ina. Tinawag ni Lea si Roberto na papa. Talagang nakakaantig iyon, inalagaan din ni Roberto si Lea na parang sarili niyang anak. Ang kasal ay ginawa ng tahimik. Mga miyembro lang ng pamilya at malalapit na kaibigan ang inanyayahan. Nagsuot kami ng tradisyonal na kasuotang Israel at Pilipino. Ito ay isang magandang kasal na pinahalong dalawang kultura. Pagkatapos ang kasal, lumipat kami sa isang nasakama si Roberto. Ito ay isang 2-bedroom apartment. At napakaginhawa nito, maasikaso talaga ako ni Roberto. Hinihiling niya na magluto ako ng pagkain ng Israel at sinasabi niyang mag-aral kami ng Hebrew ng magkasama. Iginagalang at sinikap naming unawain ang kultura ng bawat isa. At lalo akong nalubo sa kultura ng Pilipinas. Napakaganda ng apat na panahon sa Pilipinas, lalo na ang makulay ng mabulala sa Tesibol at ang mga luntiang tanawin sa Tag-Araw ay napakaganda. Ito ay isang tanawin na hindi ko nakita sa Israel. Madalas din kami naklakbay ni Roberto sa buong bansa. Pumunta kami sa Palawan, Boracay at Baguio. Hindi ko alam na ang Pilipinas ay napakagandang bansa. Ang bawat rehiyon ay may kakaibang kultura at pagkain. Pagkatapos kong ganap na maka-adapt sa buhay sa Pilipinas, nagsimula rin akong magtrabaho. Nagsimula akong magtrabaho bilang foreign counselor sa community center na pinamamahalaan ni Roberto. Nakatulong ang aking karanasan bilang social worker sa Israel. Lalo na dahil nakakapasalita ako ng Hebrew at Arabic, natulungan ko ang nga dayuhang na mula sa gitnang silangan. Talagang nakakatupad ng pangarap ang trabahong ito. Batay sa aking karanasan sa paadap sa Pilipinas, natulungan ko ang iba pang mga dayuhan. At nagsimula rin akong magboluntaryo sa isang lokal na multicultural center. Ito ay isang trabaho na tumutulong sa mga kasal na imigrante mula sa Israel. Nagturo ako ng Filipino at nagbigay ng impormasyon tungkol sa pamumuhay. Ang paghihirap na naranasan ko ay nararanasan din nila. Natutuwa ako na nakatulong ako sa kanila kahit paano. Pagkatapos ng 3 taon, nakakuha akong pagkamamayang Pilipino. Ito ay isang napaka-emosyonal na sandali. Ngayon, isa na akong tunay na Pilipino. Sumailalim ako sa Filipino language test at Filipino history test. Nag-aral ako ng mabuti at naipasa ko ang lahat. Talagang naramdaman ko ang kaba sa aking puso nang sumumpa ako ng katapatan sa watawat ng Pilipinas sa citizenship ceremony. Naramdaman ko ang pagmamalaki bilang isang mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Napakagandang ipinagmamalaki rin ni Roberto iyon. At binago ko rin ang aking pangalan, mula Miriam Levy, naging Miriam Santos ako. Nagkaroon ako ng Pilipinong pangalan, napakakaiba nang matanggap ko ang aking bagong identification card. Naging emosyonal ako nang makita ko ang nakasulat na mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Madalas ding pumunta si Lea sa Pilipinas. Mukha siyang napakasaya habang namumuhay kasama si Junho. Ganap na siyang nakapa-adapt sa buhay sa Pilipinas at matatas siya sa Filipino. Ngayon ay nagtatrabaho siya bilang English instructor sa Pilipinas. Talagang itinuturing niya si Roberto na parang tunay na ama. Inalagaan din ni Roberto si Lea na parang tunay na anak niya. Naging isang napakaharmonious na pamilya kami. Sinabi ni Lea, Mama, napakasaya ko nang makita kang masaya na namumuhay dito sa Pilipinas. Sa simula, naalala siya, ngunit ngayon ay iniisip niya na napakaganda ng lahat. At malapit na ring makaroon ng anak si Lea. Medjiging napakasaya ko kapag nakaroon kami nga apo. Ngayon, napakasaya ko. Ipinagmamalaki ko na naipakita ko na posible ang magsimula ng bagong buhay sa edad na 49. Nagbibigay ako ng lakas ng loob sa mga taong nasa parehong sitwasyon tulad ko. Pinatunayan ko na kahit matanda na, posible pa ring makahanap ng bagong pag-ibig sa ibang bansa. Siyempre, hindi ito madali. Kailangan kong matutong ang bagong wika, matutong bagong kultura, at marami akong naranasang paghihirap. Ngunit, natuklasan ko na kung mayroon kang taong tunay na minamahal, malalampasan mo ang lahat. Kay Roberto, pakiramdam ko ay malalampasan namin ang anumang paghihirap. Ngayon, nagsisilbi akong tulay sa pagitan ng Pilipinas at Israel.
Nakikilahok din ako sa mga cultural exchange events ng dalawang bansa at nagboboluntaryo bilang interpreter. Dahil alam ko ang parehong wika at kultura ng dalawang bansa, nakakatulong ako. Talagang nakakatupa ng pangarap na trabaho ito. At napaplano rin kami ni Roberto ng isang biyahe sa Israel. Gusto raw ni Roberto na makita ang aking bayang Sinilangan. Gusto kong ipakita sa kanya ang lugar kung saan ako lumaki at kung saan ipinanganak si Lea. Interesado rin si Roberto sa kultura ng Israel kaya inaasahan niya ito. May gusto akong sabihin sa inyo, ang edad ay numero lamang. Sa edad na 49, maari kang umibig muli at magsimulang bagong buhay sa isang bagong bansa. Siyempre kailangan ng tapang. Hindi madali ang isuko ang lahat at magsimulang muli. Ngunit kung nakahanap kang tunay na paibig at kung sigurado ka sa isang bagong buhay, suli itong subukan. Pumunta ako sa Pilipinas para dumalo sa kasal ng aking anak. Ngunit natanggap ko ang pinakamalaking regalo sa aking buhay. Ito ay ang pagkikilala ko kay Roberto, ang taong nakatadana sa akin. Ngayon, nasisimula na ang tunay kong buhay. Ang ikalawang buhay ang isang 49 taong gulang na babae mula Israel na natappuan sa Pilipinas, ay talagang pinasasalamatan at masaya. Habang naninirahan sa Pilipinas, ang pinakanakakagulat na bagay ay ang kagandahan ng mapanahon. Kahit may mapanahon sa Israel, hindi ito kasing linaw tulad ng sa Pilipinas. Nang maranasan ko ang unang taulan, talagang nakamamangha ito. Hindi ko pa nakita ang ganito karaming ulan. Naglakad-lakad kami ni Roberto sa Luneta pa habang bumubuhos ang unang ulan, at napakaromantiko nito. Ang tanawin ng Maynila na nababalutan ng ulan ay parang galing sa isang kwentong bata. Naranasan ko rin ang init ng tag-init ng Pilipinas na talagang mahirap. Mainit din sa Israel, ngunit iba ang klase ng init sa Pilipinas dahil sa mataas na humidity. Nungit sinabi sa akin na kumakain daw ang mga Pilipino ng mga pagkain tulad ng halo-halo at buko juice para lumamig, naisip ko na kakaiba ang kumain ng malamig na pagkain sa mainit na panahon, ngunit nang subukan ko, talagang nakakapresko ito sa katawan. Ipinaliwanag sa akin ni Roberto na may kasabihan daw na ang init ay nilalabanan ng lamig. Pagdating ng taaraw, nang una ko makita ang nga bulaklak na naglabasan at ang luntiang tanawin, talagang humanga ako. Ang buong paligid ay napupuno ng kulay berde at iba't-ibang kulay ng bulaklak na parang pantasya. Napunta kami ni Roberto sa malugar na may magagandang tanawin at maraming tao ang natitinginan sa mabulaklak. Doon ko nalaman kung gaano kamahal na mapilipino ang mabulaklak. Ang nga talulot ng bulaklak na lumilipat sa hangin ay parang napaparamdam ng lamig. Sabi ni Roberto, kahit maganda ang bulaklak, mabilis itong malanta, kaya raw mas dapat itong pahalagahan. Isa itong napaka-pilosopikal na pahayag. Pagdating ng taulan, naranasan ko ang masarap na pagkain at sariwang hangin. Pumunta kami ni Roberto sa Baguio para makita ang iba't-ibang tanawin. Hindi ko alam na napakaganda ng kalikasan ng Pilipinas. Doon ko nalaman kung gaano kamahal ng mga Pilipino ang paglalakad at pamamasyal. Maraming tao ang pumupunta sa mabundok tuwing weekend. Makukulay din ang kanilang damit sa paglalakad at profesional ang kanilang kagamitan. Nakapunta rin ako sa iba-ibang bundok kasama si Roberto, at bawat isa ay may iba't ibang kagandahan. Nakapunta kami sa Mount Pico de Loro, Mount Batulao, at Mount Pinatubo na talagang maganda. Ang pag-adapt sa kultura ng pagkain ng Pilipinas ay isa ring kawili-wiling karanasan. Sa simula, hindi ko makain ang napakain na maanghang, ngunit ngayon ay hindi na kumpleto ang pagkain ko kung wala iyon. Lalo akong nagustuhan ang sinigang. Tinuruan ako ni Roberto kung paano maluto ng sinigang, at ngayon ay mas masarap pa ako maluto. At nakakatuwa ang kultura ng ulam sa Pilipinas. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang bansa na may ganito karaming uri ng ulam. Sa Israel, sapat na ang isang main course, ngunit sa Pilipinas, mahigit 10 ulam ang inihahain. Sa simula, hindi ko alam kung ano ang unahin, kaya nagulat ako. Ipinaliwanag ni Roberto ang bawat isa at tinuruan ako kung paano kainin. Natuto rin ako kung paano gamitin ang tinidor at kutsara. Sa simula, hindi ko alam na napakahirap hawakan ang isang piraso ang isda gamit ang kutsara. Hindi rin madali ang pag-adapt sa mabilis-mabilis na kultura sa Pilipinas. Ang nga Israeli ay namumuhay ng mas relax, napakabilis ng nga Pilipino. Mabilis silang maklakat, mabilis maksalita, at mabilis ding makproseso ng trabaho. Sa simula, nahirapan akong sumabay, ngunit unti-unti akong nasanay. Sa katunayan, pakiramdam ko ay mas mabilis na ako ngayon. Tinutukso ako ng aking mga kaibigan sa Israel na ganap na akong Pilipino, at napakakagulat din ng IT culture ng Pilipinas. Halos lahat ay magagawa mo sa smartphone.
makakabili ka ng tiket sa tren, makaka-order ng pagkain, at makakatawag ng taxi. Sa simula, mahirap, ngunit dahan-dahan akong tinuruan ni Roberto at ngayon ay sanay na akong gamitin ito. Mas maginhawa ito kaysa sa Israel. Nang maranasan ko ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Pilipinas, talagang napakaunlad nito. Nagulat ako na maliit lang ang pasanin sa bayarin sa ospital dahil sa PhilHealth. Sa Israel, malaki ang pasanin sa pananalapi kapag pumupunta sa ospital. Ngunit sa Pilipinas, kahit makasipon ka lang at pumunta sa ospital, hindi ito nakakapasan at maaari ka ring magpa-regular check-up, kaya napakaganda nito. Sinabi ni Roberto na mapa-general check-up ako at nang pumunta ako, nagawa ko ang lahat ng pagsusuri sa loob lamang ng isang araw. Talagang sistematiko at mabait din ang medical staff sa pagpapaliwanag. Gayunpaman, sa simula ay nahihirapan ako sa mga termino medikal. Buti na lang at kasama ko si Roberto na nag-interpret para sa akin. Napakakagulat din ng sistema ng pampublikong transportasyon ng Pilipinas. Hindi ko alam na ganito kaganda ang koneksyon ng MRT at bus. Saang bahagi man ng Metro Manila, maaari kang pumunta sa pamamagitan ng pampublikong transportasyon. Sa Israel, maraming lugar na mahirap puntahan kung walang sariling sasakyan, ngunit napakaginhawa sa Pilipinas. Sa isang bipka lang maaari kang sumakay ng MRT, bus at maging ng taxi. Sa simula, nahihirapan akong tingnan ang mapang ruta, ngunit ngayon ay sanay na akong mag-transfer. At maganda rin ang nga pasilidad sa bawat istasyon ng tren. Malinis ang nga banyo, may convenience store, at mabilis ang wifi. Matagal din bago ako naka-adapt sa online shopping culture ng Pilipinas. Nakakatuwa na lahat ay pwedeng i-order sa internet. Mula sa pagkain hanggang sa mga pangangailangan sa bahay, napakaginhawa na dumarating ito sa bahay, sa ilang click lamang. Tinuruan ako ni Roberto kung paano mag-online shopping. Sa simula ay natatakot ako. Hindi ako comfortable na maglagay ng impormasyon ng credit card. Ngunit ng ilang beses kong ginawa, napakaginhawa nito kaya madalas ko na itong ginagamit ngayon. Lalo na maganda na maariring mag-order ng mga sangkap ng pagkain ng Israel online. Na-order ako ng hummus o tahini sa mga online Asian grocery store para makagawa ng mapakain ng aming bayan. Naranasan ko rin ang kultura ng trabaho sa Pilipinas. Habang natatrabaho sa community center, natutunan ko ang paraan ng pagtatrabaho ng mga Pilipino. Talagang sistematiko at mahusay. Eksakto silang sumusunod sa mga iskedyo at malinaw ang paghahating ng trabaho. Sa simula, na-stress ako dahil sa mabilis-mabilis na kultura, ngunit nang masanay ako, mas nagiging maayos ang trabaho. At maganda rin ang relasyon sa makasamahan. Sa simula, medyo nailang ako sa team dinner culture. Ngunit ngayon ay masaya na ako. Lahat sila ay maasikaso sa akin at interesado sa mga kwento tungkol sa Israel. Lalo na, nagulat sila kapag sinasabi ko na naglingkod ako sa militar. Sa Israel, ang mga babae ay pumupunta rin sa militar. Napakakagulat din ng delivery culture ng Pilipinas. Nakakatuwa na makaka-order ka ng pagkain 24 oras, anumang oras. Kapag nagugutom ka sa gabi at nag-order ka ng manok o Chinese food, dumarating ito sa loob ng 30 minuto kaya napakaginhawa. Sa Israel, walang gaanong delivery food ngunit sa Pilipinas, napakaraming iba't ibang pagkain na maaring i-deliver kaya maganda ito. Marami kaming in-order ni Roberto na pagkain at napakasarap ng lechon, adobo, at sinigang. Sa simula, nagulat ako nang makita ang lechon. Kakaiba para sa akin ang kumain ng buong inihaw na baboy, ngunit nang subukan ko napakasarap. Sa Israel, hindi kami kumakain ng baboy dahil sa relihiyosong dahilan, at ito ang unang beses na nakakain ako nito sa Pilipinas. Ang cafe culture ng Pilipinas ay kahanga-hanga din. Napakaraming cafe sa bawat kapitbahayan, mula sa mga franchise tulad ng Starbucks hanggang sa mga maliliit na cafe na pinamamahalaan ng individual, napakaraming iba't ibang uri. Sa simula, naisip ko na mahal ang kape, ngunit nang malaman ko na maaari kang umupo sa kafe ng ilang oras, naintindihan ko. Maraming iba't ibang tawang gumagamit ng kafe, mula sa mga estudyanteng nag-aaral, mga empleyado na may meeting, hanggang sa mga kaibigan na nakukwentuhan. Ngayon ay madalas na rin kaming nakaka-cafe date ni Roberto. Gustong-gusto namin ang oras na nag-usap habang umiinom ng tisa sa isang cafe na may magandang ambience. Naranasan ko rin ang spa at massage culture ng Pilipinas. Dinala ako ni Roberto doon at sa simula ay nagulat ako. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking lugar para sa pagpapahinga. May iba't ibang temperatura ng mga sauna at maring magpamasage, kaya nakakatuwa ito. Walang ganong pasilidad sa Israel. At mas nakakagulat na maaari kang manatili doon ng magdamag.
Ang makita ang mga pamilyang makasama na naglilibang ay napakagandang tanawin. Ngayon ay paminsan-minsan kaming pumupunta ni Roberto sa mga spa. Maganda ito dahil nakakapagpahinga at nakakawala ng stress. Masaya rin ang shopping culture ng Pilipinas. Kung pumunta ka sa Ayala Malls o sa Green Hills, makikita mo ang napakaraming iba't ibang produkto. Lalo na ang nga cosmetics ay napakaraming uri. Narinig ko na ang Filipino beauty ay sikat sa buong mundo at nang subukan ko mismo, napakaganda nito. Mas mahusay ang kalidad kaysa sa mga cosmetics na ginagamit ko sa Israel. Binibigyan ako ni Roberto ng mga cosmetics na Pilipino bilang regalo, at talagang gumanda ang aking balat. At gusto ko rin ang Filipino fashion. Ang malinis at eleganteng estilo ay akma sa aking panlasa. Naranasan ko rin ang karaoke culture ng Pilipinas. Sa simula, hindi ko maintindihan kung bakit kumakanta sa maliliit na kuwarto, ngunit nang subukan ko, napakasaya pala. Nakakawala rin ng stress at nakakapagpasaya. Nagulat ako na mayroon ding mga Hebrew na kanta. Pumunta kami ni Roberto doon at kumakanta kami ng kantang Israel at Pilipino. Sa makantang Pilipino, nagustuhan ko ang magkundiman, gusto ko ang melodya na nakakaanti at madaling maintindihan ang lyrics. Gustong-gusto ko ang mga awitin tulad ng Dahil sa Isang Bulaklak. Natuto rin ako tungkol sa seasonal food culture ng Pilipinas. Tulad ng halo-halo sa tag-init, nilagang baka sa tag-ulan o pinakbet sa tag-araw, ang kultura ng pagkain ng iba-ibang pagkain sa bawat panahon ay talagang kaakit-akit. Sa Israel, halos parehong pagkain ang kinakain anuman ang panahon. Sa mga pagkain ng Pilipinas, ang pinakagusto ko ay ang lekon. Sa simula, kakaiba para sa akin ang inihaw na baboy, ngunit nang subukan ko, napakasarap. Ngayon ay tuwing weekend, nag-ihaf kami ni Robertong lekon. Sa pag-aral ng Filipino, ang pinakamahirap ay ang nga idiomatic expressions. Matagal bago ko naintindihan ang nga expression na madalas gamitin ng nga Pilipino. Halimbawa, nang malaman ko na ang sige na ay hindi talaga nangangahulugang umalis ka na. Talagang nagulat ako, madalas na hindi direktang napapahayag ang mga Pilipino, ang konsepto ng pakikisama ay napakahirap din. Iba ang kultura na kailangan mo malaman kahit hindi sinasabi, kaysa sa Israel. Ngunit dahan-dahan itong ipinaliwanag ni Roberto at unti-unti kong naintindihan habang nararanasan ko sa tunay na buhay. Ngayon ay naiintindihan ko na rin ang nga subtlety sa pagpapahaya ng mga Pilipino. Ang kultura ng paggalang sa nakatatanda ng Pilipinas ay napakagaling. Marami akong natutunan nang makita ko si Roberto na nalulungkot sa kanyang yumaw ng ina. Bawat taon sa kanyang anibersaryo, pumupunta siya sa puntot at nag-alay ng nga ritual tuwing pista opisyal. Sa Israel, mayroong ding kultura na kapagunita sa mga ninunong ngunit hindi ito kasing formal na sa Pilipinas. Mas madalas na rin akong tumatawag sa aking ina sa Israel. Naging emosyonal ako nang sabihin ni Roberto na magbigay din ako ng pakbati sa aking ina at magpadala kami ng regalo ng makasama. Ngayon ay gusto rin ng aking ina si Roberto, sinasabi niyang mabait siyang manugang na naalaga ng mayos sa kanyang anak. Ang fried chicken culture ng Pilipinas ay talagang kakaiba. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang bansa na ganito kamahal sa manok. Nakakatuwa ang makita ang buong pamilya na nagtitipon at kumakain ng manok, at masaya ang chicken and beer culture. Sa simula, hindi ko maintindihan kung bakit ganun katamis ang pampalasa sa manok, ngunit nang subukan ko, napakasarap. Ngayon ay gusto ko na rin ang manok, lalo na ang crispy fried chicken. Napakasaya ng oras na kumakain kami ng manok kasama si Roberto habang nanonood ng drama. Hindi rin madali ang pagdadap sa waste segregation culture ng Pilipinas. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang bansa na ganito kadetalyadong maghiwalay ng basura. Kailangan kong paghiwalayin ang plastic, papel at basura ang pagkain, kaya sa simula ay nalito ako. Tinuruan ako ni Roberto ng isa-isa at tinulungan din ako ng aming magkapitbahay kaya ngayon ay sanay na akong gawin. Sa tingin ko ay napakataas ng kamalayan ng nga Pilipino sa kapaligiran. Sa Israel, walang ganitong sistema, at masaya ako na natutunan ko ang kulturang ito sa Pilipinas. Napakakagulat din ng pagpapahalaga sa edukasyon sa Pilipinas. Sa Israel, mahalaga rin ang edukasyon, ngunit talagang kahanga-hanga ang dedikasyon ng nga magulang na Pilipino sa edukasyon ng kanilang nga anak. Kapag nakikita ko ang nga estudyante na pumupunta sa community center, namumuhay sila ng napakaabala, sabay-sabay na nagensayo at nag-aral. Nag-ensayo sa umaga, pumupunta sa tutorial sa hapon, at gumagawa ng homework sa gabi. Sa simula, naisip ko na nahirapan ang nga bata.
Ngunit humanga ako nang makita ko ang kanilang pagiging masipa at magalang. Dahil sa ganoong edukasyon, sa tingin ko ay umunlad ng ganito ang Pilipinas. Sa tingin ko ay talagang kahanga-hanga ang cultural content ng Pilipinas. Sikat sa buong mundo ang Filipino movies, telesere, at music. Narinig ko na sikat din ang kultura ng Pilipinas sa Israel. Sinasabi rin nga aking kaibigan na nanonood sila nga teleserye na Pilipino. Sa simula, nahirapan akong intindihin, ngunit nang manirahan ako dito, nalaman ko ang kagandahan ng kultura ng Pilipinas. Ang makatangian ng Pilipino tulad ng paggalang, pag-aalaga, pagpapahalaga sa pamilya, hilig, at pagtitiyaga ay malinaw na makikita sa cultural content. Kaya naman siguro ito nagiging paborito at kinagigiliwan ng mga tao sa buong mundo. Naranasan ko rin ang tradisyonal na pista opisyal ng Pilipinas na mayroon sa bawat panahon. Sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon naramdaman ko ng malalim ang kultura ng pamilya ng Pilipinas. Nadaos kami ng Noche Buena kasama ang pamilya ni Roberto at nakluto ng tradisyonal na pagkain. Sa simula, medyo nailang ako, ngunit ngayon ay talagang natural na ito, lalo akong nasisiyahan sa paggawa ng puto. Mahirap ang gumawa ng bilonado, lagyan ng filling, at gumawa ang magandang hugis. Sa simula, pangit ang hugis, ngunit unti-unting gumanda nang mag-ensayo ako. Ang oras na nagtitipon ang buong pamilya at nag-usap habang gumagawa ang puto ay talagang maganda. Isa sa mga pinaka-nakakaanti na sandali sa Pilipinas ay nang makasakit ako. Noong nakaraang taon, nakaroon ako ng matinding sipon at napunta ako sa ospital at napakabait ng doktor sa pagpapaliwanag. Ibinigay niya ang detalyadong instruction sa pag-inom ng gamot at sinabi rin ang mga precautions. Patuloy akong inalagaan ni Roberto sa tabi ko kaya mabilis akong gumaling. Doon ko nalaman kung gaano kahalaga na makaroon ang pamilya sa Pilipinas. Kung nag-isa lang ako, talagang malulungkot ako at mahihirapan, ngunit dahil kay Roberto, naging matatag ako. At amin kapit bahay ay nadala ng lugaw at bumili ng prutas, kaya talagang pinasalamatan ko sila. Ngayon gumagawa ako ng cultural exchange program na nag-ugnay sa Pilipinas at Israel. Kasama si Roberto, nagpaplano kami ng programa tulad ng Exchange Student Program o Cultural Experience Program para sa mga kabataan ng dalawang bansa. Dahil naranasan ko ang dalawang bansa, sa tingin ko ay makakapabigay ako ng magagandang ideya. Sana sa pamamagitan ng trabahong ito, mas lumalim ang paunawa sa pagitan ng dalawang bansa. At hiniling ding isang universidad sa Pilipinas na mabigay ako ng lecture tungkol sa kultura ng Israel, kaya paminsan-minsan ay pumupunta ako doon at nakbabahagi. Napapaliwanag ako tungkol sa kasaysayan, kultura, pagkain, at wika ng Israel. Talagang interesado ang mga estudyante sa pakikinig, nakboboluntaryo rin ako bilang interpreter. Ito ay isang trabaho na nakta-translate para sa mga opisyal ng gobyerno ng Israel o mga negosyante na pumupunta sa Pilipinas. Dahil kaya kong magsalita ng Hebrew, English at Filipino, nakakatulong ako. Tuwing ginagawa ko ang trabahong ito, naramdaman ko ang pagmamalaki na nasisilbi akong tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Kamakailan, nakilaho din ako sa isang proyekto kung saan ang isang kumpanya ng Pilipinas ay nag-invest sa Israel. Bukod sa pagta-translate, nagbigay din ako ng payo tungkol sa mapagkakaiba sa kultura. Dahil magkaiba ang business culture, mayroong mga bahagi na hindi naunawaan ang isa't isa. Ngayong taon, mayroon akong isang espesyal na plano. Maglalakbay kami ni Roberto sa Israel. Gusto raw talaga ni Roberto na makita ang aking bayang Sinilangan. Gusto kong ipakita sa kanya ang lugar kung saan ako lumaki at kung saan ipinanganak si Leah. Interesado rin si Roberto sa kultura ng Israel kaya inaasahan niya ito, lalo na gusto niyang makita ang banal na lugar sa Jerusalem. Inaasam ko rin na makita muli ang aking bayan kasama si Roberto. Gusto rin na aking mga kaibigan sa Israel na makilala si Roberto. Hindi ko akalain na ganito yayaman ang aking buhay na nagsimula sa edad na 49. Bawat araw ay isang bagong karanasan at pagkatuto. Unti-unting gumagaling ang aking Filipino at mas malalim kong naiintindihan ang kultura ng Pilipinas. Napakasaya rin ng aking oras kasama si Roberto. Sa hinaharap, gusto kong patuloy na manirahan sa Pilipinas at magsilbi bilang tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Gusto kong mabahagi ng aking karanasan sa mas maraming tao at mabigay ng lakas ng loob. Gusto kong ipakita na kahit matanda na, posible pa ring sumubok ng bagong hamon at ang tunay na pag-ibig ay lumalampas sa mga hangganan. Sana ang aking kuwento ay mabigay ng kahit kaunting paasa sa mga taong namumuhay na maisa. Gusto kong ipaalam sa inyo na maaari kayong makahanap ng bagong paibig tulad ko.
Paminsan-minsan, nakikipa-video call ako sa aking mga kaibigan sa Israel. Kapag sinasabi ko muli akong napakasal at masaya akong namumuhay sa Pilipinas, lahat sila ay nagugulat. Sinasabi nilang hindi raw kapanipaniwala na ang maingat na si Miriam ay nagsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Sa simula, hindi ko rin akalain na mangyayari ito. Sino ang mag-akala na pumunta ako sa Pilipinas para dumalo sa kasal ng aking anak? Ngunit ako mismo ang magsisimula ng bagong buhay dito, ang buhay ay talagang hindi mahuhulaan. Nalaman ko na minsan matatanggap natin ang pinakamahalagang regalo sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Ngayon, kapa nililingon ko. Napaka-konserbatibo ko bago ako pumunta sa Pilipinas. Akala ko ang Israel ang pinakamahusay at hindi ko gaanong alam ang kultura ng ibang bansa. Ngunit na manirahan ako sa Pilipinas, nalaman ko na mayroong talagang iba't ibang kagandahan sa mundo, habang nararanasan ko ang paggalang, pag-alaga, at kagandahan ng tradisyon ng Pilipinas talagang lumawa ang aking pananaw. At natutunan ko na walang pakialam ang edad o nasyonalidad sa pag-ibig. Nang makilala ko si Roberto, nalaman ko na maari pa rin akong umibig muli sa edad na 49. Dati, inakala ko na dapat tahimik na lang akong mamuhay kapag matanda na, ngunit ngayon ay naintindihan ko kung gaano kahalaga ang sumubo at magbago. Ipinagmamalaki ko talaga si Lea. Kahit naalala ako sa kanyang kasal, ngayon ay masaya na siyang namumuhay. Napapatakbo siya ang English Tutorial Center sa Metro Manila kasama si Junho. Pinaksama niya ang kanyang kasanayan sa wika at ang karanasan sa pagtuturo ni Junho para makagawa ng isang napakamakabuluhang trabaho. At malapit na siyang makaroon ng kanyang unang anak, talagang inaasam ko na makita ang aking apo. Ngayon, napaplano kami ni Roberto ng mabiyahe. Gusto pa naming makita ang mas maraming magagandang lugar sa Pilipinas. Gusto kong bumalik sa Palawan at makita ang Mount Apo sa Mindanao, at balang araw, gusto kong maglakbay kami ni Roberto sa Europa. Ako ay may alam lang tungkol sa Israel at Pilipinas, ngunit si Roberto ay nakapaglakbay na sa iba-ibang bansa nung bata pa siya. Gusto kong maranasan namin ang bagong lugar ng makasama. Isa sa mga pinakamakabuluhang bagay na ginawa ko habang namumuhay sa Pilipinas ay ang pagtulong sa mga multicultural families. Tinutulungan ko ang mga kababayhang dayuhan tulad ko na maka-adapt sa buhay sa Pilipinas. Maraming nga taong nakakaranas ng nga paghihirap na katulad ko, tulad ng problema sa wika, pagkakaiba sa kultura, at kalungkutan. Kapag nabibigay ako ng payo batay sa aking karanasan, talagang pinasasalamatan nila ako. Lalo na maganda na nakakapabigay ako ng mas maraming tulong sa makababayhang na mula sa gitnang silangan. Marami akong natutunan habang nararanasan ko ang kultura ng Pilipino, ang pagtulong sa oras and kagipitan, ang sama-samang pagdiriwang ng kaligayahan, at ang paghalo sa oras and kalungkutan ay talagang nakakaantig. Lubos akong nagpapasalamat sa mga Pilipino na hindi ako diniskrimina dahil dayuhan ako at tinanggap ako bilang bahagi ng pamilya. Masikaso din sa akin ang nga kapitbahay. Bawa pista opisyal ay nababahagi sila ng pagkain at nabibigay ng ngatip sa buhay sa Pilipinas. Sa hinaharap, ang aking pangarap ay maging cultural ambassador sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Gusto kong makatulong na palalimin ang pag-unawa sa pagitan ng dalawang bansa at mas marami pang exchange ang maganap. At gusto kong magbigay ng lakas na loob sa mga kababayan na nasa gitnang edad na nasa parehong sitwasyon tulad ko. Gusto kong gipakita na kahit matanda na, posible pa ring sumubok bagong nga mo natang pag-ibigay maring dumating ganumang oras. Napakasaya ng aking buhay sa Pilipinas kasama si Roberto, bawat umaga kapag gumigising ako, nakakaramdam ako ng pasasalamat. Napapasalamat ako sa Diyos na nabigay ng pagkakataong ito at kay Roberto na nakmamahal sa akin. At nagpapasalamat din ako kay Lea na matapang na nagpakasal sa Pilipinas. Dahil siya ang unang nagbukas ng daan, nagawa ko ring sumunod. Panghuli, may gusto akong sabihin sa inyo. Ang buhay ay talagang maganda. Posible ang isang bagong simula sa anumang edad at sa anumang sitwasyon. Nagsimula ako ng isang ganap na bagong buhay sa edad na 49. Bagong bansa, bagong wika, bagong kultura, at bagong pag-ibig, lahat ay bago. Sa simula, natatakot ako at nahihirapan, ngunit ngayon ay napakasaya ko. Gusto kong magbigay ng lakas ng loob sa mga taong namumuhay ng maisa at sa mga natatakot sa bagong pagbabago. Maari rin kayong makahanap ng bagong kaligayahan. Hindi ko talaga akalain na ako mismo ang magiging nobya sa Pilipinas, kung saan ako dumalo sa kasal ng aking anak. Ngunit ngayon, ang Pilipinas ay naging aking pangalawang tahanan at si Roberto ay naging pinakamahalagang regalo sa aking buhay.
Ang ikalawang buhay ng isang 49 taong gulang na babae mula Israel sa Pilipinas ay talagang pinasasalamatan at masaya. Mangyaring tandaan na maari kayong magsimula ng bagong kabanata anumang oras. Ang pag-ibig at kaligayahan ay lumalampas sa edad at hangganan. Sa pagunitan ng aking ikalimang taon ng pamumuhay sa Pilipinas, marami akong naranasang pagbabago. Ngayon ay sanay na ako sa buhay sa Pilipinas, hanggang sa punto na nananaginip na ako sa Filipino. Sa simula, puro Hebrew lang ang iniisip ko, ngunit ngayon ay natural na naghahalo ang Filipino at Hebrew sa aking isipan. Ngumingiti si Roberto sinasabi na ganap ka ng Pilipino kapag nakikita niya ako sa ganoong kalagayan. Ang aking kasanayan sa Filipino ay malaki ring gumaling kaya ngayon ay kaya ko nang maksulat ng komplikadong papeles ng maisa at nakakapausap na rin ako ng malalim sa mga kaibigang Pilipino. Ipinanganak ni Leah ang kanyang unang anak noong nakaraang taon. Ito ang aking unang apo, si Aaron. Mayroon siyang pangalan sa Israel at pangalan sa Pilipinas. Ang kanyang pangalan sa Pilipinas ay Aaron Santiago. Ito ay pangalang ibinigay ni Junho na may katulad na pabikas sa pangalan sa Israel at natural din ang tuno sa Filipino. Nang una kong kagahin si Aaron, talagang nakakaantig iyon. Naisip ko na ang maliit na buhay na ito ang magiging tulay na maunay sa Israel at Pilipinas, at sa aming pag-ibig ni Roberto. Napakasaya rin ni Roberto na naging lolo siya. Napakagandang makita siyang nakikipausap kay Aaron ng salit-salitan sa Filipino at Hebrew. Ngayon ay madalas na rin akong nakikipaugnayan sa mga kabataang henerasyon ng Pilipinas. Habang nagtatrabaho sa community center, marami akong nakasalamuhang nga Pilipino na nasa edad 20 at 30 at marami sa kanila ay napakahilig at may global na pag-isip. Lalo akong nagulat na may mga kabataan na interesado sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Mayroon ding interesado sa startup culture o teknolohiya ng Israel at mayroon ding gustong matuto ng Hebrew. Nakakatupad ng pangarap ang pagpapakilala sa kultura ng Israel sa mga ganoong tao. Noong nakaraang taon, mayroong nangyaring talagang espesyal. Na-appoint ako bilang advisor para sa isang cultural exchange program na isinusulong ng gobyerno ng Pilipinas at Israel. Sa tingin ko ay pinili nila ako dahil naranasan ko ang dalawang bansa, kaya makakapagbigay ako ng praktikal na payo. Sa pamamagitan ng trabahong ito, nakikilaho ako sa matalagang makabuluhang proyekto. Gumagawa kami ng programa kung saan ang mga estudyante ng Pilipinong Universidad ay maaring ma-internship sa Israel at nagbibigay din ng pagkakataon sa mga kabataang Israeli na magtrabaho sa mga IT company sa Pilipinas. Talagang ipinamamalaki ko na nagsisibi akong tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pinakanakakagulat na bagay habang namumuhay sa Pilipinas ay ang patuloy na pagtuklas ng mabagong bagay. Kahit 5 taon na, marami pa ring kultura ng Pilipinas ang hindi ko alam. Hindi pa natatagal, napunta kami ni Roberto sa Vigan sa Ilocos Sur at napakaganda ng tradisyonal na arkitektura at paraan ng pamumuhay ng Pilipinas. Marami ring lumang gusali sa Israel, ngunit ang paraan ng pagkakaisa ng bahay na bato ng Pilipinas sa kalikasan ay talagang kakaiba. Ang pagkakahanay ng espasyo sa pamumuhay sa paligid ng patio o inner courtyard at ang lifestyle pattern na nagbabago ayon sa panahon ay talagang matalino sa aking palagay. Malaki rin ang aking pagbuti sa pagluluto. Ngayon ay kaya ko nang ma-forman ng bagong ng maisa at makakapagluto na rin ako ng komplikadong Pilipinong pagkain tulad ng nilaga o kare-kare. Kapag bumibisita ang kaibigan ni Roberto, inihahain ko ang Pilipinong pagkain na niluto ko at pinupuri nila na napakasarap. Sa kabilang banda, ipinapakilala ko rin ang mga pagkain ng Israel sa mga Pilipino. Lalo na ang Shabbat dinner na ginawa ko kasama ang pamilya ni Roberto ay talagang nagustuhan nila. Iba man ang relihiyosong kahulugan, ngunit ang kultura ng pagtitipon ng pamilya para makasama ay makatulad. Pangangalaga sa kalusugan ay ginagawa ko rin sa paraang Pilipino. Madalas din kaming naglalakad ni Roberto sa bundok at nasimula rin akong matuto ng arnes, isang tradisyonal na ehersisyo ng Pilipinas. Napakaganda nito dahil sabay nitong pinapalakas ang katawan at isip. At sumubok din ako ng hilot sa isang traditional healer at nakakatuwang effective ito. Sa Israel, ang Western medicine lamang ang pinaniniwalaan ko, ngunit sa Pilipinas, naranasan ko ang misteryo ng Eastern medicine. Habang gumagaling ang aking kasanayan sa wika, nagsimula na rin ako makbasa ng panitikan ng Pilipinas. Sa simula, nagsimula ako sa madaling nobela, ngunit ngayon ay kaya ko nang makbasa ng klasikal na panitikan. Lalo na, marami akong natutunan tungkol sa kamakailang kasaysayan ng Pilipinas sa pagbabasa Noli Me Tangere ni Jose Rizal.
Talagang naanti ako nang makita ko kung paano konektado ang kasaysayan mula sa pananakop ng Kastila hanggang sa revolusyon at digmaang Pilipino-Amerikano sa buhay ng individual. Dahil ang Israel ay dumaan din sa katulad na magulong panahon ng kasaysayan, mas lalo akong nakakarelate. Napaplano rin kami ni Roberto ng aming hinaharap. Sa halos 10 taon, gusto kong mapatakbo ng isang maliit na guest house. Gusto kong gumawa ng isang espasyo kung saan ang maturistang Israeli na bumibisita sa Pilipinas o ang mga Pilipino na interesado sa kultura ng Israel ay maaring manatili ng comfortable. Magiging napakamakabuluhan kung doon ay may papakilala namin ang mapakain ng dalawang bansa at magpatakbo ng cultural experience program. Paminsan-minsan, bumibisita ang aking mga kaibigan sa Israel sa Pilipinas. Sa tuwing ganon, ako ang nagiging tour guide at ipinapakilala ko ang Pilipinas sa kanila, at lahat sila ay bumabalik na ganap na nagbago ang kanilang pananaw sa Pilipinas. Lalo na, nagugulat sila sa IT technology, healthcare system, at transportation system ng Pilipinas. At malaki rin ang kanilang impresyon sa pagiging mabait at pakikisama ng mga Pilipino. Mayroon ding manakikipag-ugnayan sa akin at nagsasabing nakakuha sila ng lakas ng loob mula sa aking kuwento. Lalo na sa mga kababaihan na nasa gitnang edad na gustong sumubok ng bagong hamon. Lagi kong sinasabi sa kanila na ang edad ay numero lamang. Kung bukas ang isip at may kagustuhang matuto, possible ang isang bagong simula anumang oras. Siyempre, hindi ito madali. Ako mismo ay talagang nahirapan sa unang taon. Ngunit kung hindi ka susuko at patuloy na magsisikap, tiyak na may bubukas na daan. Ang pinakamalaking natutunan ko habang namumuhay sa Pilipinas ay ang gratitude. Ang pagpapahalaga sa bawat mali na bagay, ang pagiging mapapasalamat sa tulong ng iba, at ang pagpapahalaga sa bawat araw. Lahat na ito, ang nga bagay na inakala kong natural habang namumuhay sa Israel ay pawang bagong karanasan sa Pilipinas, kaya mas lalo akong nakakapagpasalamat. Sa hinaharap, gusto kong patuloy na manirahan sa Pilipinas at magsilbi bilang tulay sa pagitan ng dalawang bansa. At gusto kong tulungan ang aking apo na si Aaron na natural na matanggap ang kultura ng Israel at Pilipinas habang siya ay lumalaki. Kung si Aaron ay lumaki at magtanong, "Lola, Israeli po ba ako o Pilipino?" Gusto kong sagutin siya ngang, "Ikaw ay isang mamamayan ng mundo." Ang aking bagong buhay sa Pilipinas na nagsimula sa edad na 49 ay talagang nakapaugat na. Bawat araw na nililiha ko kasama si Roberto ay pinasasalamatan ko. Masaya ang pamilya na nililiha ni Leah at Junho. At masaya rin akong makita si Aaron na lumalaking maluso. Hindi ko talaga akalain na ako mismo ang makakahanap ng bagong buhay sa Pilipinas, kung saan ako dumalo sa kasal ng aking anak, ngunit ngayon ay naniniwala ako na ang lahat ng ito ay plano ng Diyos. Mangyaring huwa palampasin ang mga bagong pagkakataon anumang oras. Maaring ang buhay ay naghahanda ng mas maganda at nakakagulat na mga regalo kaysa sa iniisip natin.